Tikyo, ibinunyag kung bakit si Diwata ang nilalapitan ng mga vloggers. Bilib na bilib ang marami sa isiniwalat ni Tikyo at sa naging pahayag nito tungkol sa pagdikit ng mga sikat na vloggers kay Diwata. Tila nasagot kasi nito ang totoo at naging honest siya sa mga sinabi niya. Hindi rin niya maaaring itanggi na isa ang kanyang mga anak sa gumamit kay Diwata. Marami na ngang mga sikat na artista maging mga vloggers ang bumisita sa Diwata Pares. Isa na nga rito si Alex Gonzaga. Ibinahagi niya ang kanyang kakaibang karanasan bilang vendor sa kilalang kainan na Diwata Pares. Nakasama rin ni Alex ay ang kanyang asawang si Mikey na hindi rin nagpahuli sa pagtulong at pagsilbi sa mga customer ng Diwata Pares. Ang isang nakakaaliw na bahagi ng kanilang pagbisita ay ang pag-anunsyo ni Alex na magbibigay ng 50,000 pesos para sa pambayad ng pagkain ng mga nakapila para kumain sa Diwata Pares. Pagkatapos nga nito ay sunod-sunod na ang blessings na natatanggap ni Diwata ngayon. Hindi na naitago ni Diwata ang kanyang saya dahil iniidolo niyang si Vice Ganda ang nagbigay sa kanya ng mga regalo. Ibinida naman ni Diwata ang mga bagong upuan, lamesa at tent na pinadala sa kanya ni Meme Vice na magagamit niya sa kanyang viral paresan. Ibinahagi rin kamakailan ni Diwata ang mga ipinadalang regalo sa kanya ni Miss Glenda. Dahil para mas dumami ang tumangkilik sa kanyang negosyo, ay binigyan siya nito ng mga tent, lamesa, upuan, apron at kung ano-ano pa. Pero pinaka nagulat ang marami sa sinabi niyang maging ang van na high ace kung saan sinakay ang mga gamit na binigay sa kanya ay kasama na rin sa regalo sa kanya. At ang isa sa pinaka-trending na pinag-usapan ngayon ay ang regalo ni Rosmar kay Diwata. Marami nga ang napasana all sa brand new house and lot at 1 million pesos na bigay ni Rosmar kay Diwata. Maliban dito ay tumanggap pa si Diwata ng tig 1 milyong piso mula sa dalawang brand na kakolaborate ni Rosmar. Ngunit ano nga ba ang ibinunyag ni Tikyo kung bakit si Diwata ang nilalapitan ng mga vloggers? Sa video ngang ito, ibinahagi ni Tikyo kung bakit daw si Diwata ang nilalapitan ng mga vloggers. Anya, napakahirap sa mga content creator o mga vlogger na maghanap o mag-isip ng content. Parang pinapalabas nga rito ni Tikyo na hindi na kailangan pang magpakahirap ng mga vloggers mag-isip ng content dahil nandyan naman na si Diwata para gawin nilang contest sa kanilang mga videos. Lalo na't laging trending kamakailan si Diwata sa social media na ibahagi pa nga nito ni Tikyo ang kanyang pananaw kung bakit hindi masyadong pinapansin ni Diwata ang mga maliliit na vloggers. Anya, kung negosyante ka, bagong tayo yung negosyo mo, natural aalagaan mo yun. Kung paglabas mo puro vlogger ang naroon, hindi naman kumakain kundi para i-content si Diwata. Absolutely right, Idol Tikyo. Tama lahat ng sinabi mo. Tama, may mga tao lang talaga na sarado ang isip. Business is business. Katulad ng sabi ni Awit, sikat ngayon si Diwata, makikisabit siya sa kasikatan. Yung mga mahirap talaga hindi napapansin ng mga ibang vlogger. Yung sikat talaga, yun ang tinutulungan nila para lumaki views. Investment din kaya yan kay Diwata. Sasakay, business is business. Di ka bibitaw ng salapi na hindi babalik sa'yo ng doble. Dito nga sa sinabi ni TQ mapapatunayan na ang ginagawa ng mga sikat na vloggers kay Diwata ay give and take lang. Dahil nakakapagbigay sila ng malaking halaga kay Diwata, kaya talagang nakakakuha rin sila ng matataas na views galing sa mga netizens. Kung mapapansin kasi na kapag medyo hindi kilala o mahirap ang tinutulungan ng mga ito, ay hindi masyadong tinatangkilik ng mga manonood. Kaya dito nila ipinapasok ang sinasabing diskarte o ang madalas na ekspresyon ng iba na mindset.